Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscat and welcome back again here on our channel. So mga nilalang for today's video is the part 13 of Hardinero. So mga nilalang, as what you heard, this is the part 13 of Hardinero. Ayun, unang-una sa lahat talaga is sorry po talaga kung bakit late ako mag-upload today. Bakit? Kasi kaliwat kanan po yung party, invitation, alam nyo na. Yes, mga party po si Lynch. Para sa pagbabago ng ekonomiya, sige mag-party tayo. And pasensya na rin po kung hindi mo na po tayo makakapag-shout out for today's video. Maybe sa next video na po na ipapublish natin sa channel na ito para mapasama yung pangalan mo sa next video na isa-shout out natin. Just comment down below your own opinion about this video after you watch this video. At kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa Hardinero, malalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen ninyo. Just click that at dadalhin po kayo sa playlist natin kung saan naroon nakakompile lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa Hardinero. At hindi ko na po patatagalin pa to. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na to. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button at yung share button. And now, let's start to watch the part 13 of Hardinero. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Hardinero, Part 13. Carson's POV. Nasa teres ako ng ikalawang palapag ng bahay namin noon. Umiinom ako ng mainit na kape noon nang lapitan ako ni Mama. Inilapag nito sa mesa ang isang black and white picture ko na nakaimprenta sa isang short bond paper na animoy isang nawawalang personalidad. Galing ako sa palengke kanina. Nakita kong nagkalat ang larawan mong ito. Sa bawat posteng madadaanan ko ay may nakadikit na ganito. Ipaliwanag mo nga sa akin ang lahat, Carson. May ginawa ka na naman bang kasalanan kay Mr. Timothy Adamson? Diretso at seryosong tanong sa akin ni Mama. Kinagulat ko nang makita ko ang larawan kong nagkalat na pinaghahanap ako na para bang isang kriminal. Sobra talagang lalaking yun. Sabi ko na agad pinutol ni Mama. Naghihintay ako ng paliwanag mo, Carson. Sabi ni Mama. Isang malalim na buntong hininga ang siyang pinakawalan ko at saka ko sinimulan ang mahaba-haba kong paliwanag. Nang pumasok ako sa hotel, hindi ho totoong nasa front desk ho ako. Ang totoo ho niyan ay nasa kitchen ng trabaho ko. Nagpupunas ng sahig, nag-a-assist sa pagluluto at naghuhugas ng mga maruruming plato. 5,000 ang sahod na siyang makukuha ko sa buwan-buwan kong pagtatrabaho. Mababawasan pa yon kung sakaling may mababasag man ako mula sa mga hinuhugasan kong plato. Baso o ano pa man mang mga babasagin na gamit. At alam mo ba nga kung ano ang
pinagkaiba ko mula sa iba pang mga kasamantong staff? 6 ang quarters na mayroon ang hotel na yon para sa mga staff. Sa loob ng 6 na quarters na yon ay may CR sa loob, naka-aircon, may flat screen television, maaliwalas ang buong silid, may refrigerator, may maayos na cabinet, may maayos na higaan, may makapal na kumot. Samantalang ako, inilagay niya ako sa isang sulok ng hotel na yon. Inilagay niya ako sa bodega. Pinatanggal lamang niya ang mga gamit na nakatambak roon. Hindi finish ang pader. Madilim at maliit ang silid na yon. Walang sariling comfort room sa loob. Luma ang higaan at cabinet ko. May mga namamasyal na mga ipis at daga sa umaga at gabi. Isang maliit at maingay na electric fan lamang ang siyang pinagkukunan ko ng hangin. Sinubukan kong magpaalam sa kanya na baka pwede niya akong ilagay sa ibang quarters. Pero hindi nangyari yon. Nagtiis ako ng 1 buwan na paghihirap sa ilalim ng pamumuno niya. Nagpaalam ako ng maayos sa kanya ng gabing yun na uuwi ako dito dahil may malaki tayong problema. Pero hindi niya ako pinayagan. Kaya tumakas na lamang ako. Oo, aminado akong hindi sapat ang 1 buwan na paghihirap ko sa ilalim ng pamumuno niya sa hotel na yon para pagbayaran ang kasalanan ko sa kanya at kasalanan ni James sa kapatid niya. Pero ang lupit naman niya kung pati sa ganitong problema natin ay hindi niya ako papayagang makauwi. Kaya ngayon, ipinapakalat niya ang larawan ko. Ngayon niya mararanasan muli kung paano takasan at maisahan ng isang kalaban. Itinuring niya akong kaaway, pwes ituturing ko siyang mas higit pa sa kaaway ko. Mahabang paliwanag ko kay Mama. Mula sa mga paliwanag kong yun ay kapansin-pansin ang biglang pananahimik ni Mama. Ngayon, kung iniisip ho niyong may ginawa ho akong kasalanan kay Timothy Adamson na yon, nagkakamali ho kayo. Kung mayroon man, siguro ay ang pagtakas ko lang. Halangan namang hindi ako kumilos at pabayaan na lamang kayo sa ganitong sitwasyon. Iniisip ko din ho kung sinadya ba ni Timothy na bilhin ang lupaing kinatatayuan ng pamamahay natin para talagang gipitin at ipitin tayo. Sabi ko ulit kay Mama. Pero hindi pa rin tayo sigurado kung siya nga ba ang bumili ng lupaing yun. Dahil ang sabi nila ay isang Adamson daw ang bumili nun. Sagot naman sa akin ni Mama. Kung siya nga ang bumili nun at kung siya nga talaga ang nasa likod ng pagbili nun, ang lupit talaga niya dahil hindi man lang niya inisip na marami ang maaapektuhan sa ginawa niyang yun. Kung nais lamang niyang maghiganti sa akin, bakit kinakailangan pa niyang idamay ang maraming pamilya sa lugar na yon na wala o na nawalan ng bahay? Sabi ko ulit kay Mama habang salubong ang dalawang kilay ko.
Hindi ko inakalang naging ganun pala siya kalupit sa'yo. Naiiling na sabi ni Mama. Muli namang natahimik ang pagitan namin ni Mama. Magkadikit ang dalawang kilay ko habang nakatingin ako sa madilim na kawalan. Lumipas ang mahigit 5 minuto at saka muling nagsalita si Mama. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong nito sa akin. Hindi ka naman pwedeng bumalik sa dati mong trabaho. Dahil sigurado akong hahanapin at ipapahanap ka ng Timothy Adamson na yon. Maliban na lamang kung babalik ka doon at muling magtatrabaho sa kanya. Dugtong nitong sabi sa akin. Wala ho akong balak na bumalik sa hotel na yon. Hindi ho ako nagtapos ng 4 na taon na pag-aaral para lang tumanggap ng 5,000 na sweldo buwan-buwan. At saka, hindi ho magiging sapat ang 5,000 na buwan ng sahod ko. Lalo na ngayon, ay wala na ho tayong pera sa bangko. Nailabas ko na din ang lahat ng pera sa account ni James. Kailangan ho nating makapag-ipon muli para sa pag-aaral ni James. Sagot ko kay Mama. Pero Carson, hindi mo naman magagamit ang pinag-aralan mo para makapag-apply sa ibang kumpanya dahil katulad ng sinabi ko, sigurado akong hahanapin ka niya. Muling sabi sa akin ni Mama. Mama, alam ko ho yun. Hindi naman ho sa mga kumpanya lang may malaking sahod. May naiisip na ho akong paraan. Sagot ko kay Mama. Carson, siguraduhin mo lang na maayos na trabaho yung papasukin mo, ha? Paalalang sabi nito sa akin. Huwag ho kayong mag-alala, Ma. Nakasisiguro kong sabi kay Mama. Nang gabing yun, matapos ang aming pag-uusap ni Mama, ay naiwan pa ako sa terrace ng ikalawang palapag ng bahay namin. Naiwan akong nag-iisip. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung saan ba ako mag-uumpisa. Kung ano bang unang hakbang ang gagawin ko. Habang tahimik akong nag-iisip ay muli naman ako nakaramdam ng pananakit ng ulo ko at panlalamig ng katawan ko. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lang ang malamig na pawis na dumadaloy sa katawan ko. Parang tila ay lalagnatin ako, kaya naman agad akong humanap ng gamot na maiinom ko. Agad akong nahiga sa kwarto na nasa ikalawang palapag lang din ng bahay. Kinabukasan, maaga akong nagising noon at doon ko lang nalaman na nakatulog na pala ako kagabi habang iniinda ko ang biglang pagsama ng pakiramdam ko. Nang umagang yun, mabilis kong inayos ang gamit ko. Muli kong inilagay sa maleta ang mga personal kong gamit. Kasalukuyan nga akong nag-aayos ng mga gamit ko noon nang bigla na lang pumasok si Mama sa pintuan ng silid ko.
Bahagya pa nga itong nagulat nang makita niya ang ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Gulat nitong tanong sa akin. Nag-aayos ho ng mga dadalhin kong gamit para sa trabaho. Sagot ko kay mama. Trabaho? Nakahanap ka na ba agad? O babalik ka sa hotel? Nagtatakang tanong ulit nito sa akin. May nahanap na ho ako pero nasa probinsya ho. Mabuti na rin yun para makaiwas ako sa mga Adamson. Sagot ko kay mama. Pero sa totoo lang, ay wala pa naman talaga akong nakikitang trabaho. Pero ang balak ko talaga ay ang magtungo sa probinsya para doon maghanap ng trabaho. Kahit anong trabaho basta sa labas ng Metro Manila. At kahit saang probinsya na alam kong mas makapagtatrabaho ako ng maayos at walang iniisip na alalahanin. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Mama. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako para sabihing oo. Katulad ng dati, kung hindi kita mapipigilan, ano pa ba ang magagawa ko? Mapapalayo ka na naman ulit sa amin. At this time, hindi lang basta malayo, kundi malayong malayo. Sabi ni Mama sa akin. Mama, kailangan ko ho itong gawin. At saka para naman sa atin itong gagawin ko. Sagot ko kay Mama. Huminga ito ng malalim at saka muling nagsalita. Kailan ang alis mo? Tanong nito sa akin. Mamayahong gabi para walang makakita sa akin. Mahirap na, lalo na at nagkalat ang larawan ko sa publiko. Sagot ko sa kanya. Para ka tuloy isang kriminal na kinakailangan magkubli mula sa publiko. Sabi ni Mama. Isang nakababahala at tahimik na pagngiti lang ang naisagot ko sa kanya. Paano pala si James? Baka siya naman ang pag-initan ni Timothy Adamson na yon. Sabi sa akin ni Mama na may halong pag-aalala. Hindi niya ho gagalawin si James. Sagot ko sa kumpiyansang paraan. At paano ka naman nakasisiguro? Tanong nito sa akin. Sa akin ho siya galit. Kaya sa akin niya ho gustong ibuhos ang paghihiganti niya. At kung gusto talaga niyang idamay si James, bakit hindi niya itinuloy ang reklamo nila laban kay James? Bakit ang mga kasamahan lang ni James sa grupong yun ang tinuluyan niyang ireklamo? Kung gugustuhin niya, pwede kaming dalawa ni James ang parusahan niya. Pero hindi niya ginawa. Kaya kumpiyansa at sigurado akong hindi niya idadamay si James sa problemang ito. Paliwanag ko kay Mama. Nang araw na yon ay ginamit ko ang natitirang oras ko para sulitin kasama sina Mama at James. Marami akong naging paalala at bilin sa kanila. Pagsapit ng hating gabi, madilim, tahimik at malalim na ang gabi nang magdesisyon akong umalis.
Tulog na sina Mama at James noon. Kaya hindi ko na rin nagawang magpaalam pang muli sa kanila. Naglalakad ako noon palabas ng subdivision namin nang muli ako makaramdam ng pananakit ng ulo ko. Mabuti na lamang ay may dala akong gamot. Kaya saglit akong tumigil sa paglalakad ko para nga uminom muna ng gamot. Matapos kong uminom ng gamot, ay muli ko namang ipinagpatuloy ang paglalakad patungo sa labas ng subdivision na yon. Habang naglalakad nga ako ay tinitiis ko ang nararamdaman kong pananakit ng ulo ko. Maya-maya pa, nang tuluyan ako makalabas ng gate ng subdivision namin, ay tumambad sa akin ang dalawang poste na nasa magkabilang panig ng kalsadang kinatatayuan ko. Sa mga posteng yon ay nakadikit ang mga larawan ko, katulad ng sabi sa akin ni Mama. Nagkalat sa palengke ang larawan ko at ngayon ay nakarating na sa gate ng subdivision namin. Nakasombrero ako sa mga sandaling yon para hindi ako makilala kung sakaling may makakita sa akin. Naging madalang ang mga pampublikong sasakyan sa mga oras na yon dahil na din sa malalim na ang gabi. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay doon pa lamang ako nakasakay ng taxi. Alerto ako habang nakasakay nga ako sa taxi na yon, sa pagbabakasakaling may nakakita at may makakita sa akin. Agad akong nagpahatid sa driver ng taxi patungo sa terminal ng mga bus. Terminal yon ng bus patungo sa kung saan saang probinsya. Pagdating ko nga doon ay dali-dali akong sumakay sa isa sa mga nakaparadang bus doon na naghihintay ng mga pasahero. Hindi ko alam kung saan patungo yon at lakas loob akong sumakay roon para hanapin ang sarili kong kapalaran sa kung saan man ako dalhin ng bus na yon. Habang nasa Metro Manila pa kami, ay pilit kong ikinukubli ang mukha ko mula sa mga tao. Ang hirap pala ng ganun, no? Yung pilit mong ikinukubli ang sarili mo kahit alam mo sa sarili mo na sa pagkakataong ito ay wala kang nagawang kasalanan. Dahil sadyang tinatakasan ka lang naman ang isang malupit na tao. Nang mapuno ang bus na yon ay agad na rin itong umalis mula sa terminal. Naging mahaba ang biyahe ko sa araw na yon. Habang nasa biyahe nga ako ay nakatanaw lang ako sa labas ng bintana ng bus. Pinapanood ko lang ang lahat ng bagay na makikita ko roon. Sa haba ng naging biyahe ko ay hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakaparada na
ang sinakyan kong bus sa isang rural na lugar. Agad akong bumaba mula sa bus habang bitbit at hatak-hatak ko ang maleta ko. Magdadapit hapon na noon nang tuluyan ko namang marating ang isang dalampasigan. Noon ko lang na-realize na malapit pala sa dagat ang narating kong probinsya. Saan naman kaya ako maghahanap ng trabaho dito? At sa ganitong lugar pa talaga ako napadpad? Bulong na tanong ko sa sarili ko. Kulay puti ang buhangin sa tabing dagat. Malinaw na kulay asul din ang katubigan sa dagat na yon. Halatang kabubukas pa lamang ng lugar na yon para sa publiko. Wala akong ginawa, kundi ang maglakad-lakad na lamang sa tabing dagat na yon habang bitbit ko ang maleta ko at habang pinagmamasdan ko ang kulay kahel na kalangitan dahil sa paglubog ng araw. "20 meters mula sa dagat ay makikita naman ang mga nagagandahang kabahayan na may kanya-kanyang bakuran. Very classic ang style ng mga bahay na yun. Maya-maya pa nang makaramdam ako ng pagod ay naupo ako sa isang gilid ng puno ng niyog. Bibihira ang mga tao sa mga sandaling yon. Dahil sa sobrang pagod at sobrang pag-iisip, hindi ko namalaya na nakaidlip na pala ako. Naramdaman ko na lamang na may gumigising sa akin. Pagmulat ko ay wala nang liwanag na nagmumula sa araw. Isang lalaki ang kasalukuyang gumigising sa akin sa mga oras na yon. "Bakit dito ka natutulog? May dala ka pang maleta. Sige ka, baka mawalan ka ng gamit niyan. Mukha pa namang hindi ka taga rito," sabi nito sa akin. Saglit kong inilibot ang mga mata ko sa paligid at saka ko muling ibinaling sa lalaking gumising sa akin ang paningin ko. Pasensya na," paminhin kong sabi. Akmang tatayo na sana ako nang alalayan ako nito sa pagtayo ko. "Salamat, medyo nahihiya akong iling." Ganyan ko mailalarawan ang lalaking kasalukuyan kong kaharap. Walang anuman, nakangiti nitong iling sa akin. "Maglayas ka, no?" Tanong ulit nito sa akin na siya namang nagpakunot sa noo ko. "Aha? Naglayas?" Kunot na akong iling sa kanya. "Oo, karamihan ng may mga bitbit na maleta ay naglayas sa kanila. Di ba?" Sagot nito sa akin sa patanong na tono ng pananalita. Ngiti lang ang naisagot ko sa kanya. "So naglayas ka nga?" Muli nitong iling sa akin. "Hindi," maikli kong sagot sa kanya. "So ano nga?" Nangungulit nitong iling sa akin. "Anyway, I'm Carson." Pakilala ko sa kanya para bahagyang ilihis ang tanong nito sa akin.
Adrian, pakilala nito sa akin. So, anong ginagawa mo rito? I mean, sabi nito na agad kong pinutol. Naghahanap ako ng trabaho at hindi totoong naglayas ako. Putol ko sa sinabi niya dahil alam kong magtatanong ulit siya patungkol sa tanong niya kanina. Trabaho? Taga saan ka ba? Kunot noon itong tanong sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang siyang pinakawalan ko para pakawalan ko ang pagkailang ko sa lalaking kaharap ko at saka ako sumagot sa tanong nito. Taga Metro Manila ako. Gusto ko lang humanap ng trabaho sa mga ganitong klase ng rural na lugar. Sagot ko sa kanya. Aha? Alam mo, limitado lang ang mga pwedeng mapasubukan na trabaho sa ganitong lugar. Kung mayroon man, hindi katulad ng mga trabaho sa Maynila. At saka, bakit nga pala itong lugar na to ang napili mong hanapan ng trabaho? Samantalang, mas maraming oportunidad sa Maynila. Sa Maynila, makakapagtrabaho ka sa matataas na building. Magkakaroon ka ng malaking halaga ng pera para sa sweldo. Sabi nito na agad kong pinutol. Gusto kong magtrabaho sa mga ganitong lugar. Mas gusto kong hanapin ang sarili kong kapalaran dito. Minsan kasi, iniisip ng mga tao na masarap ang buhay sa Maynila. Pero hindi. Dahil para sa akin, mas masarap mamuhay sa isang tahimik na lugar. Katulad nito, na wala kang iniintindi kung paano mo lang may tatawid ang pang-araw-araw mong pagkain. Nagtungo ako rito para ibahin ang sistema ng pamumuhay ko. Katulad ng sinabi mo? Oo, nagtrabaho din ako sa mga kumpanya na nasa loob ng nagtataasang building. Sa katunayan yan, ay sa isang hotel building ako nagtrabaho nitong huli. Pero katulad ng sinabi ko, minsan hahanapin mo ang sarili mo sa mga ganitong klase ng lugar. Pagbibigay paliwanag ko sa lalaking si Adrian. Nagkibit balikat lang ito bilang sagot niya sa akin. So nasagot ko na ba ang tanong mo? Tanong ko naman sa kanya. Tumango naman ito habang nakangiti bilang tugon niya sa akin. Excuse me, maghahanap ako ng trabaho. Sabi ko sabay lakad para lagpasan siya. Nang makalagpas nga ako sa kanya ay muli itong nagsalita. Maghahanap ka ng trabaho sa ganitong oras? Gabi na, at kung may mahahanap ka man, baka pabalikin ka pa bukas. Alam mo naman sa mga ganitong lugar, mayaman sa pamahiin. Sagot nito sa akin na siyang nagbatigil sa paglalakad ko. Na-realize kong tama nga naman. Saan naman ako maghahanap ng trabaho sa ganoong oras? Pero, hindi bale na. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad ko nang hindi man lang lumilingon sa lalaking si Adrian.
Hinayaan ko na lang ito at hindi na pinansin pa. Tahimik at mag-isa kong nilakad ang mahabang dalampasigan. Habang naglalakad ako ay pinagmamasdan ko din ang mga ilaw mula sa mga kabahayang nadadaanan ko. Sobrang classic talaga ng mga bahay na naroon. Maya-maya pa ay muli akong napatigil nang maramdaman kong may sumusunod sa akin. Paglingon ko sa likuran ko ay si Adrian ang tumambad sa akin. Bakit nakasunod ka? Tanong ko sa kanya. Ang sabi mo, taga Maynila ka. Eh di hindi mo kabisado dito. Paano kung maligaw ka? O kung ano ang mangyari sa'yo? Eh di konsensya ko pa. Ako ang unang nakakita sa'yo dito. Kaya karapatan kong tulungan ka sa abot ng aking makakaya. Paliwanag nito na siyang nagpakunot ng noo ko. Itutuloy.